Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Martes, ika-21 ng Hunyo taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pagbibitiw ni COMELEC Commissioner Christian Robert Lim bilang chairman ng Campaign Finance Office, tatalakayin ng COMELEC Ann Bank ngayong araw. Incoming Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa humingi ng payo sa mga dating opisyal ng pambansang pulisya. Publiko muling hinikayat na makiisa sa Metro Manila Wide Shake Drill bukas. Daang-daang residente nilikas dahil sa wildfire sa southwestern USA. Dalawang dayuhan na hinihinalang sangkot sa pagbibenta ng party drug sa Pasay Concert, huli sa buy-bust operation. Cleveland Cavaliers nakauwi na sa hometown Ohio matapos tanghaling 2016 NBA champion. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, naniniwala si incoming Presidential Communications Secretary Martin Andanar na hindi aabot ng 6 na taon at maayos ang hindi pagkakaunawaan ni President Rodrigo Duterte at mga mamamahayag. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Ngayong tanghali, Flor, ipinahayag ni incoming Presidential Communications Secretary Martin Andanar na wala namang sinasabi si President Rodrigo Duterte na hindi niya haharapin ang mga tauhan ng media sa loob ng 6 na taon niyang termino. Dagdag pa ni Andanar, matapos na magbigay ng statement sa Davao, si President Duterte na hindi na ito magsasagawa ng press conferences, nakapanayan pa rin siya ng ibang media organization sa Cebu. Samantala, wala pang impormasyon si Andanar kung saan manunuluyan si President Duterte pagkatapos nitong manumpa sa Hunyo at 30. Subalit batay sa una nitong naging pahayag, mag-uuwian ito sa Davao City araw-araw. 500 panauhin lang din ang inaasahang dumalo sa inauguration ni President Duterte sa Rizal Hall sa Malacanang, kabilang na ang kanyang mga gabinete, mga mambabatas, piling mga kaibigan at opisyal ng pulis at militar. Tinatayang 150 hanggang 170 personal na bisita naman ang imbitado ni President Duterte upang saksihan ang kanyang panunumpa bilang ika-16 na Pangulo ng Bansa. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Pag-uusapan ngayong araw ng Commission on Elections of COMELEC ang biglaang pagbibitiw sa tungkulin bilang chairman ng Campaign Finance Officer ni Commissioner Robert Christian Lim. Narito ang report ni Robbie De Guzman. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang Commission on Elections upang talakayin ang resignation ni Commissioner Christian Robert Lim bilang chairman ng Campaign Finance Office. Sa panayam ng UNTV News, sinabi ni Chairman Andres Bautista na susubukan nilang kumbinsihin ito na manatili sa pwesto dahil maganda naman ang performance ni Lim bilang pinuno ng CFO. Sakali namang hindi na talaga tanggapin ni Lim ang pwesto ay pag-uusapan na lang ng komisyon kung sino ang papalit sa kanya. Ako personally, sabi ko nga, sa akin palagay, maganda naman ang trabahong ginawa ni Commissioner Lim at sana ay magpatuloy siya. No? Kaya lang sa kanyang sulat nga, ginamit niya yung term na irrevocable. Kung talagang hindi na namin siya hindi na siya magpapalit ng isip, kailangan naming pagdesisyonan kung sino ang papalit. Nilinaw rin ni Chairman Bautista na sa pagiging pinuno lamang ng Campaign Finance Office nagbitiw si Lim at hindi bilang Commissioner ng COMELEC. Hindi po. Again, no, dapat po natin sigurong klaruhin, siya po ay nagbitiw bilang puno ng Campaign Finance Office pero hindi po bilang isang commissioner. Samantala sa ngayon anya ay susundin muna nila ang desisyon ng majority na i-extend ang filing ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Robbie De Guzman, UNTV News Worldwide. Ibinungkahi ng isang dating commissioner ng COMELEC na taasan ang multa sa mga hindi nakatugon sa itinakdang deadline sa pagpa-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Mula sa Maynila, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Lord, pabor si dating COMELEC Commissioner Lucinito Tagle na mabigyan pa rin ng pagkakataon ng mga kandidato at partido na makapagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE kahit tapos na ang itinakdang deadline para dito. Subalit para kay Tagle, dapat pagbayarin ng multa ang late filers.
Ganito din ang pananaw ni COMELEC Chairman Andres Bautista at maging si dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Ayon kay Brillantes, walang poder ang COMELEC kundi ang Kongreso lang ang maaaring mag-extend ng nakasaad na sa batas na 30-day period pagkatapos ng halalan para magsumite ng SOSE. Ngunit para kay Tagle, panahon na rin para taasan ang halaga ng ipapataw na multa. Nakasaad sa Republic Act 7166 na 1,000 hanggang 30,000 pesos ang multa para sa mga hindi nakapagsumite ng SOSE sa unang pagkakataon, habang 2,000 hanggang 60,000 pesos naman para sa mga hindi nakapagsumite ng SOSE ng dalawa o higit pang pagkakataon. Bukod pa rito ang posibilidad na sila ay hindi na pahintulutang makahawak ng posisyon sa gobyerno. Subalit para kay Tagle, dapat gawin na itong 100,000 hanggang 200,000 piso upang maturuan ang leksyon ng mga kandidato at partido na magsumite ng SOSE sa itinakdang panahon. Lord? Victor Cosare, nagulat mula sa Maynila. Ipinahayag ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na walang katotohanan ng balita na ayaw niyang ipagamit kay Vice President-elect Leni Robredo ang Executive Reception House sa New Manila. Narito ang report ni Aiko Miguel. This is the People's Project, and I'm very much happy to host the Vice President in this particular Executive Reception House. Pinabulaanan ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na hindi sang-ayon ang pamunuan ng Quezon City na gawing tanggapan ng Vice President ang Executive Reception House sa New Manila. Ang Quezon City Reception House, na kilala dati bilang Boracay Mansion, ay itinayo upang magsilbing guest house ng mga ambasador at iba pang kilalang personalidad na bibisita sa bansa. Inaasahang matatapos na ang paggawa sa reception house itong katapusan ng buwan ng Hunyo at inihahanda na para maging tanggapan ni Vice President-elect Leni Robredo. I mean, hindi pa siya tapos. So I think there's just miscommunication. But the desire, the objective to have this as the office of the Vice President are both the same. Kasalukuyang inaayos pa ang ilang dokumento ng Executive House upang tuluyang magamit bilang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mayroong 5 kwarto ang Executive House at 11 comfort room. Tinatapos pa ang konstruksyon ng gazebo o tanggapan ng mga panauhin, canteen at building facility para sa mga presidential security guard. Ayon sa project engineer in charge ng Executive House, 3 beses nang dumalaw si Vice President-elect Leni Robredo dito at siya mismo ang nagbigay ng instructions kung ano ang mga adjustment sa mga kwarto dito upang magsilbi niyang opisina. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. At sa iba pang mga balita, inamin ni incoming PNP Chief Ronald De La Rosa na humingi siya ng payo sa mga dati niyang superior sa pambansang pulisya. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Aminado nga si incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na matinding adjustment ang kailangan niyang gawin sa sandaling maupo na siya sa pwesto. Ayon sa General, isa lamang siyang pulis probinsya na hindi naman masyadong magaling at matalino na ngayon ay pamumunuan ang 160,000 na pwersa ng PNP. Kaya naman lumapit aniya siya sa mga dating opisyal upang humingi ng payo. Una niyang nilapitan si dating PNP Chief at ngayon ay mambabatas na si Senator Panfilo Lacson na ang payo sa kanya ay huwag pasisilaw sa pera. Lumapit din aniya siya kay dating President Fidel V. Ramos kung saan binigyan siya ng mga technical advices kung paano pangangasiwaan ang security measures laban sa New People's Army at Moro National Liberation Front. Sinabi pa nito na isa sa pinakamagandang payo na natanggap niya ay mula kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na nagsabing maging isang mabuting ama ng buong organisasyon. Bagamat Police Probinsya, tiniyak ni General Bato sa publiko na mayroon siyang 100% na malinis na puso at malinis na konsensya na walang anumang kinasasamputang sindikato o irregularidad. Siniguro pa ni General De La Rosa na hindi siya kakainin ng sistema ng korupsyon at sa halip-ani ay siya ang babasag dito dahil isang beses lamang siya magiging Chief PNP kaya't gagawin niya ng maayos at tama ang kanyang trabaho. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Inamin ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nahihirapan itong makakalap ng impormasyon sa kanilang pagtugis sa bandidong Abu Sayyaf dahil nasusulan nito ang mga opisyal na mga komunidad sa Sulu. At narito ang report ni Darlene Basingan.
Binabatikos ngayon ng Armed Forces of the Philippines dahil sa umano'y pagpapabaya sa komunidad sa Sulu na sinasabing kuta ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ngunit depensa ng AFP, hindi sila tumigil sa pagbibigay ng tulong sa mga komunidad o tinatawag na Civil Military Operations o CMO. Paliwanag pa nito kaya sila nahihirapan lalo na sa pagkuha ng impormasyon sa Sulu ay dahil sa nababayaran ng Abu Sayyaf Group ang ilang miyembro ng komunidad doon at ang perang binabayad ng ASG ay galing anya sa ransom money. In the process na habang tinutugis natin, nakaka-receive tayo ng mga impormasyon na kaya wala kayong makukuha impormasyon dyan, sir. Sinasabi sa amin Kasi mga tao dyan nakaparty na. Ayon kay De Toyato, patuloy na tinutugunan ito ng militar. Ngunit upang tuluyang maengganyo ang mga tao doon na hindi na tumanggap ng pera mula sa ASG, kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor sa lipunan. Isa sa mga solutions na sa atin ay ang to fill in the gaps sa services nga ng gobyerno. Yun naman palagi ang role namin sa mga liblib na lugar. Kami ang nakikita lang nila na presensya ng gobyerno and we fill in the gaps. Pero on the outset, talagang kailangan ay yung synchronized na pagtulong ng lahat ng sectors ng society. Muli namang iginiit ng AFP na walang sino man sa mga miyembro nito ang nakikipagsabwatan sa ASG. Terlin Basingan, UNTV News Worldwide. Nanawagan ng Metropolitan Manila Development Authority o kay MMDA sa mga mamamayan na makiisa sa Metro-wide earthquake drill bukas ng umaga. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Mon. Yes, Lakay, tuloy na ang Metro-wide earthquake drill bukas ng umaga. Mas maraming mga senaryo ang inihanda ng MMDA upang mas maging makatotohanan ang earthquake drill. Nanawagan ng MMDA sa publiko na makiisa dahil bahagi na rin ito ng paghahanda sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Hinikayat ang lahat na alamin ang pinakamalapit na open space sa kanilang lugar upang magsilbing evacuation site. Nilinaw ng MMDA na ang 4 na quadrant ay hindi evacuation site kundi mga sub-task force para sa buong Metro Manila. Sa pamamagitan ito, mas magiging mabilis ang responde at pagbibigay ng tulong para sa lahat. Ang VMMC ang magsisilbing sub-task force sa Quezon City, San Juan at Mandaluyong. Sa Villamor Air Base naman ang para sa Makati, Pasay, Pateros, Parañaque, Taguig, Las Piñas at Muntinlupa. Ang taga Marikina at Pasig, LRT2 Train Depot. Habang sa Intramuros Golf Club naman ang Valenzuela, Malabon, Navotas, Caloocan at Manila. Ang ilang mga pribadong kumpanya ay magsasagawa rin ng kanilang sariling bersyon ng earthquake drill. Ang LRT Line 1 ay magsasagawa ng derailment senaryo sa Central Station. Looting o nakawan na senaryo naman ang sa mga SM Mall. Magkakaroon rin ng high-angle rescue sa ilang mga gusali sa Makati at Ortigas Business District. Isang senaryo na kung saan masisira naman ang Guadalupe Bridge ang inihahanda rin ng MMDA. Nagpaalala ang MMDA ng motorista na posibleng karoon ng matinding traffic sa naturang lugar bukas. Isasara ang northbound din ng Guadalupe Bridge simula 6 a.m. hanggang 11 a.m. Lahat ng apektadong motorista ay pinapayuhang dumaan sa C5 via Kalayaan Avenue at McKinley Road. Para naman sa mga motorista na aabutan ng drill bukas, pinapayuhan na ihito ang sasakyan at agad na lumayo sa matataas na bagay na maaring bumagsak. Kailangan namang makaalis agad ang mga motorista na nasa tulay at loob ng tunnel. Kasama rin sa drill bukas ang mga kalapit bayan na maapektuhan ng paggalaw ng West Valley Fault. Kabilang dito ang Rizal, Cavite, Bulacan at Laguna. Yan ang latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson, nag-uulat mula sa Quezon City. Naapektuhan mga college professor dahil sa K-12 program, suportado ng Transition Program Management Unit ng Commission on Higher Education o CHED. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, Flor. Kakaunti ang enrollees sa first year sa mga college at state universities ngayong school year dahil sa implementasyon ng K-12 program. Maliban na lamang sa mga ilan-ilan na graduate bago pa ipatupad ang K-12 sa bansa.
Dahilan ito upang mabawasan ang teaching loads ng mga college professor. May K-12 Transition Program Management Unit naman na nakahanda ang Commission on Higher Education para sa mga gurong na bakante o nabawasan ng load sa pagtuturo ngayong taon. May Transition Program Fund din na nakalaan na nagkakahalaga ng 8 billion pesos para suportahan ang kanilang scholarship plan sa pagkuha ng kanilang masteral at doctorate degrees. Tinatayang 4,073 college faculty at staff ang kabilang sa mga pinagkalooban ng scholarship sa ilalim ng naturang programa. 1,850 dito ang kukuha ng master's degree at 1,379 naman ang magtutuloy para makakuha ng doctorate degree. Sa pamamagitan din lakay ng K-12 Transition Program, unit ay tataas sa 70% sa taong 2020 ang mga gurong nakapagtapos na degree holder mula sa kasalukuyang 39% lamang na faculty sa bansa na may master's degree. Ayon kay Attorney Julito Vitriolo, ang Executive Director 4 ng CHED, isa itong mabuting pagkakataon upang maituloy ng mga guro ang kanilang pag-aaral na makakatulong sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa mga estudyante. Bagamat may 2 taon na kakaunti ang enrollees sa mga kolehiyo at pamantasan dahil sa pagpasok ng grades 11 at 12, ito naman ang gagamiting panahon ng mga college professor upang mag-aral bilang paghahanda sa pagpasok ng mga estudyanteng magtatapos sa K-12 program sa taong 2018. Yan muna ang latest live. Aiko Miguel, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat. Aiko Miguel, nag-ulat mula sa Quezon City. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, ipinresenta ng Multi-Stakeholder Technical Working Group ang 3 taong resettlement plan para sa mga informal settlers sa Quezon City. Narito ang report ni Aiko Miguel. Nagtipon-tipon ang mga multi-stakeholder at ilang opisyal ng Quezon City dito sa Quezon City Reception House sa New Manila upang ipresenta ang 3 taong resettlement plan para sa mga informal settler ng Quezon City. Base sa 2015 census, tinatayang nasa 55,550 ang informal settler families o ISF ang kailangang mailipat sa mga pabahay. Natuklasan ng lokal na pamahalaan ng lungsod na bagaman may pondo ang mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang programa, dahil sa dami ng kinakailangang malipat sa mga resettlement areas ay nakabinbin pa rin ang mga ito. Upon the signing and final presentation to the departments concerned, we will now operationalize the Quezon City Interagency Committee or yung LIAC, so that ma-facilitate na yung work on the ground, yung social preparation para sa mga affected na ISFs. Ilan lamang sa mga proyektong ito ay ang implementasyon ng national at local road network projects, pagpapaunlad ng mga infrastrukturang pang-edukasyon, kabilang na ang mga malalaking university campus sa bansa, rehabilitasyon at pag-upgrade ng mga lumang water utility pipelines sa bansa, at ang konstruksyon ng flood control solutions. Ang panukalang 3 taong solusyon ay mangailangan ng 20 bilyong piso. Katulong ng pamahalaan ng QC sa pagbuo ng proyekto ang Presidential Commission of the Urban Poor o PCUP, National Housing Authority, Socialized Housing Finance Corporation at Department of Budget and Management. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Nahuli ng mga otoridad sa isang buy-bust operation kagabi ang 2 foreign national na hinihinalang sangkot sa pagbibenta ng party drugs sa Pasay concert na ikinasawi ng 5 tao. Narito ang report ni Jericho Albano. Araw na minamanmanan ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group ang 2 foreign national na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng party drugs sa lungsod ng Makati. Pasado 10:00 kagabi, isinagawa ang buy-bust operation sa harapan ng isang hotel na tinutuluyan ng mga ito sa Makati. Nagpanggap ang mga operatiba ng PNP AIDG na bibili ng 170 tablets ng ecstasy gamit ang 100,000 pesos na marked money. Nang may abot ang pera, ay agad na inaresto ang 2.
Kinilalang mga nadakip na sina Jeremy Eaton, isang Canadian, at Damien Berg, na isa namang Australian. Na-recover sa mga ito ang 170 tablets ng Cookie Monster Ecstasy na nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 pesos. Sinabi naman nila kasama sila doon sa grupo na unang nahuli ng NBI. Part sila ng sindikatong mas malaki. So continuously nagpa-follow up tayo, nagki-case build up para mahuli natin sila lahat. Sangkot rin umano ang mga ito sa sindikatong nagbenta ng illegal na droga sa Close Up Forever Summer Concert sa Pasay noong Mayo, kung saan 5 partygoers ang nasawi. Todo tanggi naman ang dalawa sa mga akusasyon sa kanila. Jericho Albano, UNTV News Worldwide. Patayan 3 hinihinalang drug pusher sa buy-bust operation ng pulisya sa San Mateo, Rizal. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nakahandusay at wala ng buhay ang 3 lalaki sa loob ng isang bahay sa Ilang-Ilang Street, Barangay Banaba sa San Mateo, Rizal nang datnan ng mga kawani ng media. Ayon sa mga pulis, magsasagawa sana ng buy-bust sa lugar. Ngunit pagdating sa target area, tila nakatunog umano ang mga sospek at nakipagpalitan ng putok ng baril sa mga pulis. Nung pumasok na doon sa loob, nakita nila ng mga operatives natin na nagkaroon ng patsisyon. So nung pinasok nila, nasubdyo yung 4, pero yung 3 mayroong nag-open fire. Kaya nag-return fire yung ating mga tao. Nakilala ang mga napatay na sina Joel Parungaw, kasama sa top 10 illegal drug personality ng munisipalidad, Ruel Avila, at isa na kinilala lamang sa alias na Bullet. Ang mga ito ay pawang hinihinalang drug pusher sa lugar. Arestado naman ang 4 pang mga lalaki na naaktuhang nagpapat session sa loob ng bahay. Nakumpiska sa mga sospek ang 3 sachet na hinihinalang shabu at 2 38 kalibre na baril. Reynante Ponte, UNTV News Worldwide. Patuloy ang pananalasa ng wildfire na pinalala pa ng umiiral na heatwave sa ilang lugar sa southwestern USA. At upang bigyan tayo ng update mula sa Los Angeles, may live report si Christy Rosacia. Live. Go ahead, Christy. Yes, Flor, magandang araw. Patuloy nga na lumalawak ang wildfire sa southwestern states ng Amerika ngayong araw sa gitna ng umiiral na heat wave na umabot ng hanggang 115 degrees Fahrenheit kaninang tanghali dito sa Los Angeles. Ngayong alas 6 ng gabi ay 2 barang wildfire ang sumiklab sa Azusa area, Southern California suburb, na naging dahilan para ilikas ang daan-daang residente. Ayon sa Los Angeles Police, halos 2 milya na ang nilalamon ng wildfire sa Mars. Ang mga 300 residente ng Cedar Creek sa paglikas dahil mas lumaki pa ang wildfire na umabot na sa 42 square miles, mahigit sa 2 milya na lamang ang layo sa mga kabahayan. Pero samantala sa New Mexico, natagpuan ng ilang wildfire malapit sa popular na campsite ng mga kabataan sa Santa Fe National Forest. Kinokonsidera ng high risk ang mga campsite sa paligid nito dahil sa dami ng puno at halamang maaring masunog. Ayon sa mga may-ari ng campsite, ligtas ang mga pasilidad at ang mga batang naroon, bagamat handa nilang ilikas ang mga ito anumang oras. Tinatayang aabot sa 374,285 ang Pilipinong naninirahan ngayon dito sa Los Angeles, habang 4,647 naman ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan sa New Mexico. At yan muna ang ating update mula dito sa Southern California. Balik sa inyo dyan, Flor. Maraming salamat sa iyo, Christy Rosacia, nagulat mula sa Los Angeles. Balita pa rin sa labas ng bansa, isang lalaki ang inaresto sa campaign rally ni Republican presumptive nominee Donald Trump sa Las Vegas. Balak umano ng suspect na kinilalang si Michael Sanford, 19 years old, na patayin ang business mogul. Tinangka ni Sanford na agawin ang baril ng isang pulis na batid na nagmula si Sanford sa California at nagtungo sa Las Vegas para isagawa ang plano nitong pagpatay kay Trump. Sinampahan na ng kaukulang kaso si Sanford at nakatakda ng humarap sa federal court ng Nevada. Samantala, tinanggal na sa pwesto ni Trump ang kanyang campaign manager na si Corey Lewandowski dahil sa bumababa niyang rating sa mga survey.
matitipid sa konsumo sa kuryente ng mga tigasan Ildefonso, Bulacan dahil sa solar power plant na may kapasidad na 15 megawatts na binuksan noong pang-Marso ngayong taon. Narito ang report ni Nestor Torres. Malaki ang may tutulong sa supply ng kuryente sa bansa ng solar power plant na itinayo sa 22 hektarya ng lupain sa San Ildefonso, Bulacan. Kaya ditong mag-generate ng 15 megawatts na kuryente na maaaring isupply sa 10,000 tirahan sa Barangay Kasalat, Pasong Bangkal at Sapang Dayap. Noong March 12, 2016, formal na binuksan ang planta na may 8,760 solar panels. Kaya mayroon silang 5.90 pesos na feed-in tariff o FIT rate na bahagi ng ibinibigay na insentibo ng Department of Energy sa mga plantang naitayo bago ang deadline. The fact that we were able to complete the project before the March 15 deadline with the additional case of building a 14-kilometer transmission line for us to be able to energize. Inaasahang makatitipid ng 5 to 20% sa konsumo ng kuryente ang mga gagamit ng solar energy sa pamamagitan ng paglalagay ng solar panel sa rooftop. Bagamat may kamahalan ang presyo ng solar panels, mas malaki pa rin ang matitipid sa katagalan, bukod pa sa makatutulong sa paggamit ng renewable energy. Rooftop systems that Cleantech Solar Rooftops has. Once we install the systems on your rooftops, then you solve two problems. Number one, energy security, because you will be a little less dependent on your electrical utility. And number two, you will actually have electricity at a lower cost. Hinikayat naman ang ilang household owners at mga investor na mag-switch sa paggamit ng renewable energy upang maresolba ang problema sa kuryente. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Tatlong isla pa rin sa Masbate ang nakakaranas ng kakulungan sa supply ng tubig dahil sa kawalan ng pag-ulan. Narito ang report ni Jerry Galicia. Hindi pa rin nakararanas ng malimit na pag-ulan ang tatlong isla sa Masbate sa kabila ng pag-ira ng wet season sa bansa. Kaya may mga lugar na nakararanas pa rin ng water shortage gaya sa Barangay Simawa sa bayan ng Uson. Ayon sa kapitan ng barangay na si Reynaldo Etomay, noong 1 taon pa sila nakararanas ng kakulangan sa supply ng tubig. Ay, malaki pong problema namin dito ngayon dahil ilang buwan na itong walang tubig yung mga gripo. Tinignan namin yung source ng tubig at wala na rin. Tinatayang 1,500 residente ang nakakaranas ng kakapusan sa supply ng tubig dito sa bulubunduking bahagi ng Barangay Simawa, bayan ng Uson, Masbate. Sa 800 bahay rito, 2 lang ang may gripong dinadaluyan ng tubig, kaya nakikipila rito upang umigib ang buong barangay. Ngunit ang problema, mahina rin ang patak ng tubig kaya inaabot ng halos kalahating araw bago mapuno ang mga nakapilang balde. 2 kilometro rin ang binibiyay ng ibang residente para lamang makaigib ng tubig. Nahilay, awas, dugay-dugay ka makapuno sa kakuntine. Mga 10 minutos, di pa makapuno, mga 15 minutos. Humingi kami ng tulong doon sa ating mga LGU sa municipal level o kaya sa provincial level o kung saan mga concerned agency na matulungan yung aming pangailangan ng tubig dito. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, UNTV News Worldwide. Ibinahayag ng Department of Tourism na balik na ang sigla ng turismo at negosyo sa Tacloban City 2 taon matapos na sarantahin ng Bagyong Yolanda. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Unti-unti nang bumabalik ang dating sigla ng negosyo at turismo sa Tacloban City. 2 taon matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Ayon sa Department of Tourism, dumarami na ang pumapasok na investor sa lungsod na nangangahulugan ng trabaho para sa mga residente. Kabilang na dito ang pagtatayo ng water sports adventure na planong buksan ngayong buwan. Meron na naman tayo ulit bagong tourism product para sa Tacloban City at ito ay isang unique na cruise mula main Tacloban City papunta dito sa Santa Rita, Samar. At ang medyo may pagkahayan dito kasi ang ginagamit natin ay speedboat for the tour.
Meron ding Santa Rita San Juan de Bay Floating Restaurant at kung naisubukan ng water sports ay maaaring mag-stop over sa isa sa mga islet sa San Juanico Strait. Actually, since last year, hindi na masyadong disaster tourism yung focus natin. In fact, yung ginagawa namin, dinadagdagan na lang namin ng part of the tour, like going to Yolanda Memorials or going to villages. Target naman ng Department of Tourism na maabot ang 1.3 million tourist arrivals ngayong 2016, kumpara sa 1 milyon na naitala noong nakaraang taon. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Nakabalik na sa hometown, Ohio, ang Cleveland Cavaliers matapos na tanghaling kampiyon ng 2016 NBA kahapon. Narito ang report ni June Suriao. Lalong naghiyawan ng mga fans ng Cavaliers nang lumabas na ang kanilang hari, ang Finals MVP na si LeBron James. Hawak ang NBA Championship Trophy na kanyang ipinangako sa matagal nang nagdurusang fans. Lumabas si James ng eroplano suot ang Ultimate Warrior t-shirt. Sino ba yan? At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.